Naku po, mga kababayan, ex-Marine Eduardo Arrio sumabog na naman sa galit dito kay General AFP Chief Browner, mga kababayan. Nako, matindi itong banat niya dito. Dahil nga dito, mga kababayan, sa sinabi ni General Browner na Pilipinas dapat matutong lumaban sa giyera mag-isa. Nako, mukhang gusto tayong ipahamak ni General Browner agad, mga kababayan. Ang gusto nga ng dating presidente na si former President Duterte ay gusto niya ng kapayapaan, kaya neutral lang siya. Ayaw niya ng gira dahil nga wala tayong sapat na kagamitan. Tapos ganito ang kanyang gusto mangyari. Sabi niya dito, nanindigan si Armed Forces of the Philippines, AFP Chief General Bromio Browner Jr. na kailangan handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang sarili sa oras ng gira kahit walang tulong mula sa mga kaalyado. Nako, bakit yung Ukraine ba, mga kababayan? Tingnan nyo nangyari ngayon. Wasak na wasak. May tumulong po ba? Diba wala? Siguro may mga, anong tawag dyan? May mga pinapadalang mga kagamitan. Pero yung tulong na sinasabi mong tulong ng US, ng kung ano-anong bansa, diba wala? So kaya mahirap ito, mga kababayan. Kaya ito si Kuya Eduardo Arrio, itong isang ex-marine, ay sumabog sa galit. At ito matinding banat niya kay General Browner. Panoorin nyo, mga kababayan, itong banat niya. Ito na. Bayan, magandang umaga. Isang napaka-importanting impormasyon. Opo. Base sa statement at base sa mga post ay nananawagan ng pagkakaisa si General Browner na tumangkilik at kumampi sa sandatahan lakas sa oras na pumutok ang digmaan. Mahirap yan. Mahirap kumampi ang sambayan ng bayan sa inyo, yung mga kababayan natin, dahil maraming dismayado po ngayon sa ginagawa ng AFP dahil nga, mga kababayan, tila ba wala silang ginagawang action dito sa ginagawang flood control anomaly. Tila ba, mga kababayan, wala pang yung hinaing ng taong bayan na sugpuin nila ito, ay tila wala silang ginagawang aksyon hanggang ngayon, mga kababayan. Kaya dismayado ang marami nating kababayan sa AFP, no? 'Di ba? Maraming mga comment, mga kung ano-anong lumalabas sa social media na galit ang taong bayan dahil nga wala silang ginagawang aksyon. At sabi pa ni AFP Chief Browner, huwag daw silang isali. Huwag silang isali sa mundo daw ng politika. Hayaan na lang daw sila, mga kababayan. Nako. 'Di ba? Kaya marami nagalit at nadismaya sa sinabi niya, mga kababayan. Sa oras na pumutok ang digmaan. Hindi natin alam kung kaninong digmaan ang sinasabi ng general na to. Pero ang gera o ang digmaang internal laban sa korupsyon, nagbibingi-bingihan. Tama. Hindi nagre-react sa panawagan ng taong bayan. So sa nakikita po namin ito, bayan, kapag dumating ang panawagan ng mga sandatahan, ay maiiwan na ang sandatahan lamang ang siyang gagalaw at hindi po kakampi ang sambayanan. Dahil sa ang panawagan ng sambayanan ngayon na mamagitan at gumalaw na kontra korupsyon sa ilalim ng pamunuan ng putang inang bangag na ito, Naku, ng Marcos, ay hindi sila tumatalima. Ito po ang napakahirap na diversyon. Kami po, base sa aming mga experiences at karanasan, kapag ang sambayanan ay nawalaan ng suporta sa sino man administrasyon, sa anumang departamento ng pamahalaan, ay napakahirap. Dahil para tayong lalaban sa digmaan sa nag-uuntugang bato, na sa atin ang bawat bala, sa atin ang bawat putok, sa atin din ang bawat tama. So sana nananawagan kami, no, sa sandatahan
na tumalima para kung sakali man dumating ang proxy war na pare-pareho nating hindi nais na mangyari, ang panig ng taong bayan ay nasa atin o nasa inyo. Dahil ang puwersa ng taong bayan din ang kailangan ng sandatahan. Dahil sino ang magiging sundalo mo? Kung ang kalahati ng Army ay wala na, kalahati ng Navy wala na, kalahati ng Air Force at ng Marines ay wala na. Alin? Ang PNP? Ang PNP? Utang inang yan. Magsibilyan na lang ako kung sa PNP. Walang mangyari. Walang mangyayari. Wala. So bayan, ito po ay klarong panawagan na sana naman, no, hindi mangyari yung bagay na amin pong pinangangambahan na sa oras ng digmaan ay hindi po mag-react ang sibilyan. Kasi utang ina eh. Animal na pamunuan ng sandatahan eh. May kinikilingan. Well, sa lahat only in the Philippines, isang chief of staff merong sariling condominium. Merong isang chief of staff na namatay. Si Reyes, si General Reyes, namatay. Tingga lang ang dala sa sementeryo. Merong mga chief of staff rather than the others. Pero walang yaman na katulad mo, Browner. So parang ikaw ata ang problema, Browner. O nagbibingi-bigihan at nagmamanhid-manhidan ka na din para hindi ka mapatawag sa Senado para imbestigahan kung saan napunta ang 15 billion at kung bakit saan mo kinuha ang puhunan o ang perang ipinantayo mo ng Condominium 2. Ibig sabihin, kung Condominium 2, merong Condominium 1. Saan galing ang mga pera na pinantayo mo ng condominium? Yan ang tanong ng taong bayan. Yan po ang daluyong ng tanong ng taong bayan. So bayan, umantabay po kayo dahil sadya po na meron tayong kakaharapin. Hindi lang ang putang inang pagnanakaw na to, ng administrasyon na to, meron pang masahol at matindi pa na problema. At manalangin tayo na sana ay maibsan at mawala ang bagay na itong banta. No? Sa ngalan ni Yahuwah, sa ngalan ni Allah, sa ngalan ng Diyos na inyong kinikilala bilang mga Kristiyano. Dahil pag ito ang dumating, lalo na ito yung galit na galit na mga trolls ng putang inang bangag na gobyernong to. Kaya kung bakit kung todo-todo yung mga vlogger ko, ang aga-aga, putang inang yan, mura na agad ang inabot ko. Parang sila ang nagpalamon sa akin. Mga putang inang mga baser na to na puro mga trolls ni Marcos. Putang inang yan. Kahit hindi ka magmumura, mapapamura ka. Kahit anghel ka ng langit, magiging anghel ka ng demonyo kapag binasa nyo yung mga comment ni Kuya Ed sa comment section. Ang mga putang ina, wala namang nagawa, walang naitulong, kundi ang mantarantado sa utos ng kanilang amo. Animal o kinanamitin. Bayan. Ayun mga kababayan. So, yun yung mensahe ni Kuya Ed, no? Kay General Browner. Grabe, matindi itong banat niya, no? Kay AFP Chief General Browner na ano daw, patungkol nga dito sa usapin ng gera. Ako, mahirap tong gera mga kababayan. Dapat hindi mo na ito pinag-uusapan, no? Dahil wala pa naman tayong ganong sapat na kagamitan. Tsaka walang nananalo sa gera eh. Kahit na malakas yung isang bansa, kahit na mahina yung isang bansa, kung magkakagulo po, magdidigmaan, wala pong panalo. Kahit nasabihin yung nagtagumpay yung isang bansa, hindi pa rin siya nanalo mga kababayan. Kasi
may naano sila eh. May natalo man sila pero hindi pa rin sila nagtagumpay. Walang nananalo sa gera. Lahat ng nagkagera sa buong mundo, talo po. So, yun. Sana wag po sanang mangyari to, no? Itong sinasabi kung sakali man mangyari. So, pinaghahandaan na ata eh. Ito yung sabi nyo ni AFP Chief. Ayon kay Browner, dapat may kakayahan ang bansa na makipaglaban at makatiis ng hanggang 1 buwan bago pa dumating ang tulong sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ngayon pa nga lang mga kababayan, tinatarantado na tayo ng US eh. Biruin nyo, yung 3 bansa, 0 tariff, tapos tayo 19%, tapos sasabihin ng Malacanang ng spokesperson na si Auntie Claire, si BBM daw ang mismong ang umayaw. Ano yon? Gagawin pang bobo yung mga kababayan natin. Paano ka ayaw sa 0 tariff mga kababayan? Wala hong umaayaw sa ganong ganong kagandang pabor sa inyo pag 0 tariff. Talagang tinatarantado tayo no? Talagang gumagawa ng mga dahilan mga kababayan. Tapos sasabihin nyo, aanuhan tayo. 1 buwan daw na laban bago tayo bibigyan ng tulong. Sa Ukraine nga, wala namang tulong na ibigay yung ibang bansa. Nawasak lang ang kanilang bansa mga kababayan. Kaya mahirap po ito mangyari. Sabi pa dito, ibinahagi niya ang pahayag na ito kasabay ng pagsisimula ng Ajax Dagit PA War Games sa Camp Aguinaldo, isang malaking military exercise kung saan pinagsanib ang pwersa ng Army, Navy, Air Force at Coast Guard bilang bahagi ng paghahanda sa anumang banta ng digmaan. Aminado rin ang AFP na bagamat handa sila sa depensa, kulang pa ang kagamitan at assets upang masaklaw ang buong kapuluan, kaya't nananawagan ng ilang opisyal na pabilisin ang modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Palakasin? Hindi nga. Flood control nga, hindi napapalakas yung modernisasyon pa ng AFP. Ako, malabo yan sa ngayon sa panahon ni BBM. Palagay ko, siguro, pag nagpalit ng administrasyon, kung maayos yung magiging susunod na presidente, palagay ko, mas gaganda ang modernisasyon ng AFP. Pero sa panahon ngayon, malabo mga kababayan. Sa dami ng korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. So, yun lang mga kababayan. Anong masasabi nyo doon sa pahayag ni ex-Marine Eduardo Aryo at dito sa pahayag ni AFP Chief Browner? Kung sakali man daw magkagera mga kababayan. Kung sakali lang naman pala to. So, yun lang mga kababayan. Mag-comment kayo, mag-like at mag-share ng ating video. Sa mga bago dyan, subscribe po ng ating channel. Malapit na po tayong umabot ng 400,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat.